Breaking news. Supreme Court nagsalita na, hinggil sa national budget, ano ang reaksyon ng Senado at Congress. Bago ang lahat, please like and subscribe para sa iba pang update sa ating bansa. Narito at ating pakinggan ang balita. Sasagot na ng Korte Suprema ang Senado, Kamara at si Executive Secretary Lucas Bersamin sa petisyon na humihiling na ipawalang bisa ang 2025 General Appropriations Act o GAA na nagtatakda ng pambansang budget ng pamahalaan ngayong taon. Binigyan ng 10 araw ng mga respondent para sagutin ang mga isyung inilatag sa petisyon na dating Executive Secretary Victor Rodriguez, Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab at iba pang mga petitioner. Layon ng petisyon na ideklarang invalid ang national budget dahil sa mga issue ng paglabag sa saligang batas kaugnay ng pagkakapasa nito. Ang Korte Suprema ng Pilipinas ay nag-utos sa ehekutibo at parehong kapulungan ng Kongreso na sagutin ang isang petisyon na kumukwestiyon sa konstitusyonalidad ng 2025 General Appropriations Act, GRA. Ang petisyon na inihain ni na dating Executive Secretary Victor Rodriguez at Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ay naglalaman ng ilang alegasyon ng paglabag sa konstitusyon. Kabilang dito ang kakulangan ng alokasyon para sa Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, di autorisadong pagtaas ng pondo na lampas sa rekomendasyon ng Pangulo at pagbibigay prioridad sa mga proyektong pang-infrastruktura kaysa sa edukasyon, na salungat sa itinatakda ng konstitusyon. Binigyan ng Korte Suprema ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno ng di mapapalawig na 10 araw mula sa pagtanggap ng abiso upang magsumit ng kanilang sagot sa petisyon. Samantala, malugod na tinanggap ni Senate President Francis Cheese Escudero ang petisyon at sinabing ito ay isang pagkakataon para sa hudikatura na lumahok sa proseso ng pagbabadye. Idiniin niya na ang ganitong mga hamon sa korte ay patunay ng isang malakas at malusog na demokrasya at hindi dapat ipag-alala. Sa ngayon, wala pang itinakdang petsa ang Korte Suprema para sa oral arguments kaugnay ng kasong ito. Ang magiging desisyon sa usaping ito ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa implementasyon ng pambansang budget para sa 2025 at sa pamamahagi ng pondo sa iba't ibang sektor ng gobyerno. Sa kabilang dako naman, noong Pebrero 2025, naglabas si Pangulong Donald Trump ng isang executive order na nagpapataw ng mga parusa sa International Criminal Court ICC. Sinabi ng United Nations Special Rapporteur na kagulat-gulat ang ipinataw ng paghihigpit ng Estados Unidos sa International Criminal Court o ICC. Alamin natin ang mga detalye mula kay Yolanda Aspiras. Si International Criminal Court Prosecutor Karim Khan ang unang tinamaan ng economic at travel sanctions na ipinatutupad ni US President Donald Trump. Tinatarget ng sanctions ang war crimes. Prosecutor Karim Khan ang unang tinamaan ng economic at travel sanctions na ipinatutupad ni US President Donald Trump. Tinatarget ng sanctions ang War Crimes Tribunal dahil sa pag-iimbestiga nito sa mga mamamayan o mga kaalyado ng US. Kasama sa mga paghihigpit na dati na ring ipinatupad sa unang termino ni Trump ang pag-freeze ng US assets ng mga itinalaga ng ICC at ang pagharang sa kanila at mga kapamilya na bumisita sa Estados Unidos. Kung maalala natin, isasikhan sa mga tumutuligsa ni dating President Duterte hinggil sa war on drugs na di umano ay crimes against humanity. Ginawa ito bilang tugon sa investigasyon ng ICC sa umano'y mga krimen sa digmaan na kinasasangkutan ng mga sundalong Amerikano at Israeli, kabilang ang mga arrest warrant laban kay punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu at dating kalihim ng depensa na si Yoav Gallant. Ang mga parusa ay tumarget sa mga opisyal ng ICC, partikular kay punong tagapag-usik Karim Khan, na ang mga ari-arian ay na-freeze at pinagbawalan, kasama ang kanyang pamilya, na pumasok sa Estados Unidos. Ayon sa executive order, pinaratangan ang ICC ng pagsasagawa ng illegal at walang basehang aksyon laban sa US at mga kaalyado nito. Iginiit na walang jurisdiksyon ang korte sa mga bansang hindi lumagda sa Rome Statute na nagtatag sa ICC. Ang hakbang na ito ay nakatanggap ng malawakang batikos. Mahigit 80 bansa ang nagpahayag ng kanilang matibay na suporta
para sa kalayaan at integridad ng ICC. Dagdag pa rito, tinawag ng UN Special Rapporteur na si Margaret Satterthwaite ang mga parusa bilang isang direktang atake sa pandaigdigang hustisya at batas. Kinondena rin ng Human Rights Watch ang mga parusa, sinasabing pinahihina nito ang pandaigdigang pananagutan para sa malulubhang krimen at tinatanggihan ang katarungan para sa mga biktima sa buong mundo.